ngayon na daw po, eto, nako, magsasaya na naman yung mga DDS. Bakit to? Eh kasi alam nyo naman yan, kahit na yung mga walang kakwenta-kwenta, mga walang kalatoy-latoy, eh binibigyan po kumbaga binibigyan ng issue. No? Kung maalala nyo po, yung nagdala na gasolina or nagdala ng krudo sa Pilipinas, mga kababayan, sabi daw, oh nako, tingnan mo, ang pinadala ni Putin, no? Saraskay daw po, mga bossing. Saraskay daw ho, mga kababayan. Yung nagdala, sabi daw nung mga DDS, o tingnan mo talagang ang gusto ni Putin ay magpasalamat kay Inday Sara Duterte. Ayan, nilahat na po, mga kababayan. Sino kayang loko-loko naglagay nito, ano? Saraskay, o nilubos-lubos na. Isinama na din po si Digongski. O, Saraski, Digongski, Pulongski, Basterki, at Kitiski. Di lahat na. Total naman lahat, ang hilig-hiling ninyo, mag-credit grab. Di ba? Uy, si Tatay Digong ang may pagawa niyan. Si Tatay Digong ang gumawa niya, ang may trabaho niyan. Naalala niyo po, yung merong bumagsak na tulay. Dati po, nung ginagawa, sabi, uy, Duterte legacy. Nung bumagsak na mga kababayan, wala na. Hindi na daw hindi na daw gawa ni Tatay Digong. Biruin mo, di ba 3 bahagi yung na yon, yung tulay na yon. Unang bahagi, hindi bumagsak. Kay Tatay Digong daw. Yung kalagitnaan, mga kababayan, bumagsak. Hindi daw kay Tatay Digong. Tapos yung kaduktong daw, na hindi na naman bumagsak, kay Tatay Digong na naman daw ho, mga bossing. Iba talagang klase yung mga DDS mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, ano po, lahat na lang ng pang-uuto at lahat na lang ng pasensya na ho, panggagago sa mamamayang Pilipino, nandoon na po lahat sa kanila. Di ba? Lahat na lang po ng gustong i-grab yung mga credit ng iba, gusto, sila na lang ho. Sila na lang ang magaling. Pati yung mga pati po yung mga pagdadala ng mga langis daw. Meron pa nga sila ho, 'di ba, sinasabi na kine-credit nila na nakabili daw po ang Davao ng gasolina o ng krudo doon sa Brunei. Wala naman palang katotohanan. Wala. Utak karton sila, Boss Mark. Hindi ko kayo masisisi kung gano'n ang iniisip nyo dyan sa mga yan. Dahil simulat sa pool naman po, mga bossing, ganyan na yung mga yan. Simula po nang naiimbestigahan na yung mga idol nilang mga DDS. Hanggang sa, ang nagpasimula po, sino, ng mga fake news? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Yung laging sinasabi niya, nung siya ay nakakalaya pa, na meron daw tayong presidente na bangag. Wala namang maipatunay. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, natatawa na lang ho, mga kababayan, wala pa din. Totoo! Hanggang ngayon, matataka ka nga dyan sa mga yan. Magtataka ka sa mga DDS, mga kababayan, naniniwala. Yung sasabihin na, eto, malapit na matanggal ang presidente ninyo. Meron kaming ebidensya laban sa kanya. Tapos mga bossing, ang ipapakita ng mga ebidensya, yung mga tipong ganituhan lang ho yung mga ebidensya, mga kababayan, lawyer pa yan, ha? Lawyer pa ho yan. Biruin mo, papakitaan ka ng ebidensya. Ito ang mga patunay namin na nakakakubra ng malalaking pera, yang mga nakaupo sa palasyo, yang mga yan. Tapos ipapakitaan lang, maleta. Sabi ko nga ho sa inyo kung etong maleta na nandito sa likod ng laptop, ilalatag ko ho lahat dito, mga kababayan. Sabihin ko, eto, pinadala to kay Sara Duterte. Di po ba? Pero syempre, alam ko naman mga bossing, na hindi kayo basta-basta maniniwala kapag kaganon. Kasi dito, sa ating samahan, dito sa ating grupo, mga bossing, inaalam natin mismo.
'Di ba? Sini sabi ni ano, sabi ni Sweet Revenge, "Anong intimate, boss? Mamaya mo malalaman 'yun." Ano, intimate release. Oh, 'di ba? Pinayagan na. Mamaya na. Ano? 'Di ba? Boss, ano yung intimate release? Oh, intimate release. Brum, no, na-i-release na. Eh, 'di ba mag-go-bilang pa naman 'yon. Oh, game. Ano sabi dito ni Baliko? Oh, Baligod. Tinitimbang muna mga 500 kilos, mga ito, 500 million bago isakay sa heli, isang biyahe na ang pasahero ay ang buwis ng bayan. Paano naman tayo maniniwala sa mga paganigan nitong mga ito, mga bossing? Di po ba? Para lang tayong pinakitaan po ng, wala, o sige, pakitaan mo na maleta, okay na yun. Eh, lagi ko sinasabi dito sa ating channel, no? Ang Pilipinas naman po ay hindi lahat DDS. Kaya dapat tigil-tigilan nyo yung mga panguuto ng ganito. Pakitaan nyo kami ng tunay na ebidensya, pakitaan nyo kami nung mismong tutugma. No, eh hindi ho eh. Sabi ko nga, uulitin ko, ilagay ko yung maleta dito sa likod ko. Tapos sabihin ko na eto, ipinadala kay Sara Duterte bilang kabayaran or kahit whatever man lang. Di ba? Puro debunk, embarrassing. Oo, hindi tumitigil. Ano? Hindi tumitigil. Paano po kasi, yung iba dyan, mga kababayan, eh, mga kakaharaping kaso. Yung iba dyan, mga nanganganib na mga makulong. Kaya patuloy lang po ang paninira. Dati boss, ang alam ko, basta attorney, matatalino. Hindi pala. May mga attorney palang bobo. Karamihan, DDS. Sabi ni Junjun Estrada. Ewan ko nga. Biglang biglang naiiba ho, mga kababayan, pagka itong mga DDS, yung mga normal naman na ginagawang mga pagsusuri, yung mga normal naman na mga ginagawang mga cross-examine, nagiging parang illegal para sa kanila ho. Di ba? Kagaya na lang, yung pinipresenta ni Baligod na 18 marites ho, mga kababayan. Yung normal na simple, alam naman nating lahat na itong mga ito, iisa-isahin yan para masigurado kung totoo yung kanilang mga sinasabi. Pero kapag kayong sa kanila na, parang illegal na ipapamukha nila sa mamamayang Pilipino na, naku, kapag ka inisa-isa yan, hindi okay yan. Di ba? Nung pinatulan naman ng NBI, kasi humiling sila